Seed Season 1! Believe it! This is gonna be awesome! Time to watch it now, Dr. Bio! Isang mabilis na hagod ang pumutol sa espasyo, ang lalaki ay umupo sa rehas na kanyang tinatayuan sa isa sa mga antena habang tinitingnan ng kanyang telepono. Ang lalaki na may buhok na kulay abo ay bumulong sa ilalim ng kanyang hininga na ito ay kakaiba dahil sa ilang dahilan, hindi makita ng device na ito ang sample na kanyang pinalaki. Ang lalaki ay bumuntong hininga ng may kawalang kasiyahan at sinabi na isang oras na ang nakalipas ay nagpapakita ito na siya ay nasa kung saan dito. Pagkatapos nito ay naisip niya na sira ang device at kung may katuturan ba na gisingin ng seal sa sample ng mag-isa. Ang lalaki na may buhok na kulay abo ay piniga ang telepono hanggang sa lumangit-ngit ito dahil hindi niya gustong gamitin ang force upang maiwasan ng bloodhounds, ngunit wala siyang nakikitang ibang paraan. Ang lalaki ay pinikit ang kanyang mga mata at naisip na hindi niya gustong palampasin ang ganitong pagkakataon dahil maaaring maging matagumpay ang experiment. Nang buksan ng lalaki na may buhok na kulay abo ang kanyang mga mata ay nagdingning ang mga ito ng pula. Ang mga scarlet emanations ng kapangyarihan ay nagsimulang kumalat mula sa kanya sa lahat ng direksyon. Nang tanungin ng lalaki kung nasaan ang sample, pagkatapos nito ay inutusan niya itong magmadali at bumalik rito. Ang ilaw ay nakabukas sa bahay ni Jiwo. Isang bukas na first aid kit ang nakahiga sa sahig na malinaw na kakagamit pa lamang. Jiwo ay bumuntong hininga ng may ginhawa. Siya ay tumingin sa bendaming pusa at sinabi na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay tinanong niya si Kaiden kung sapat ba ito kung saan sumagot siya na lahat ay maayos. Ang ginger cat ay sinabi na duwaan siya sa maraming stress, ngunit bukod doon ay walang problema. Kung saan yumuko si Jiwo sa pusa at sinabi ng may pag-aalala sa kanyang boses na mas mabuti pa ring ipakita siya sa doktor. Si Kaiden ay tumingin sa lalaki ng may kawalang kasiyahan at sinabi na baka siya ay masyadong mahina upang maging isang monster, ngunit hindi ito sigurado. Kaya ano ang gagawin niya kung maging monster siya mismo sa klinik pagkatapos ng treatment? Si Jiwo ay sinabi na alam niya ngunit nag-aalala pa rin. Ang lalaki ay nagsimulang empake ng first aid kit nang tinanong siya ni Kaiden na tigilan ang pag-iingay dahil lahat ay magiging maayos at hindi niya pa rin magagawa ang anumang bagay kung may mangyaring mali. Ang ginger cat ay tumingin ng maigi sa kanyang kamakailang kalaban. Ang dating monster cat ay natutulog sa couch nang isipin ni Kaiden na maaaring itong maging siya. Ngunit sino ang mag-aakala na ang pusa ay magiging isang monster na ganito dahil hindi lamang ito lumaki sa laki kundi maging sobrang lakas dahil tiyak na hindi magagawa ng normal na pusa ang ganitong bagay. Siya ay pinikit ang kanyang mga mata at isinalang-alang ang posibilidad na siya ay na-awaken bigla. Ang orange cat ay tinawag ni Jiwo, siya ay mukhang nag-aalangan habang nagpapaliwanag na medyo abala siya sa pagbibigay ng first aid sa kitten kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ng anumang bagay. Ngunit hindi siya sigurado kung saan magsisimula. Si Kaiden ay naisip kung paano talaga nakakainis ang batang ito minsan at nagtatakang malakas kung ano ang gustong sabihin ni Jiwo. Sa wakas ay nagdesisyon si Jiwo at nagsimulang magsalita tungkol sa bagay na ginawa niya nang lumaban siya sa pusa, kung saan tinanong siya ni Kaiden tungkol sa oras na gumalaw siya ng talagang mabilis. Si Jiwo ay sinabi na iyon ang ibig niyang sabihin, pagkatapos ay inulahad ang kanyang mga kamay sa harap niya at hiniling na huwag sabihin sa kanino man tungkol dito. Ang batang lalaki ay kinakabahan nang sinabi na hindi niya gustong malaman ng mga tao ang kanyang kakayahang gumalaw. Si Kaiden ay tumingin sa batang lalaki nang may mapang-asar na tingin at tinanong kung iniisip na ang orange cat ay maglalakad-lakad na nagkukwento tungkol sa kanyang awakened ability. Si Jiwo ay nagulat na nagtanong kung ano ang awakened ability. Ito ay turn naman ni Kaiden na magulat dahil hindi alam ng batang lalaki tungkol sa awakened abilities at na siya mismo ay awakened. Ang orange cat ay tumingin sa batang lalaki nang may pag-aalangan. Siya ay bumuntong hininga ng malalim at sinabi na naiintindihan niya ang lahat at hindi alam ng batang lalaki na siya ay awakened dahil may mga bihirang kaso tulad niya. Yun ay mga tao na hindi alam na sila ay pinagkalooban ng awakened ability. Jiwo ay itinaas ang kanyang kamay at sinabi na may tanong siya kay Master Kaiden. Tinanong niya tungkol sa awakened at na ang kanyang high-speed ability na gumalaw ng mabilis ay isang awakened ability. Ang orange cat ay sinabi na ito ay totoong pahayag. Jiwo ay nasabikang nagtanong kung siya ay awakened at kung may iba pang kakayahang tulad niya. Tumawa si Kaiden habang tumitingin ng batang lalaki sa isa sa kanila. Jiwo ay tumingin sa pusa ng may pagkabila, tinanong niya kung si Kaiden ay awakened at kung may abilities siya kinumpirma ng pusa ulit-ulitan. Sa huli ay nagalit si Kaiden at tinanong kung iniisip na isang normal na tao ay magiging pusa. Jiwo ay naantok. Kaiden ay kinakabahan nagtanong kung ano ang mali. Sila ay nagtitigan sa katahimikan. Jiwo ay pinunas ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay at humingi ng paumanhin dahil lagi niyang iniisip na siya lamang ang abnormal. Kaiden ay napagtanto na sa buong panahon ay hindi nakakilala ang batang lalaki ng sino man may parehong kakayahan. Sinabi niya ng may bahaging kalungkutan sa kanyang boses na totoo na kung susubukan ng isang tao na mamuhay ng normal nang walang alam sa iba na ginawa ng awakened ability ay mahirap para sa kanya.
Jiwoo ay kinumom ang kanyang mga kamao at sinabi na kahit ang kanyang ina ay ipinagbabawal sa kanya na gamitin ang kanyang kakayahan ng malaman niya. Ngulit nang mas mabata pa siya ay ginamit niya ito minsan, pagkatapos ay hindi niya makalimutan kung paano tumingin sa kanya ang kanyang mga kaibigan nang nakita sila. Tumingin siya sa bulaklak sa vase at sinabi na noon ay tinawag siyang monster at mula noon ay tinago niya ang kanyang kakayahan hanggang ngayon. At kahit lumipat ng maraming beses dahil para hindi maging mahinang mahanga ang mga tao sa kanya dahil palagi siyang takot dahil dito. Mungid hindi niya ito pinag-uusapan sa kanyang ina dahil hindi niya gustong mag-alala. At paano kung ito ay isang sakit o bigla na may nakakita sa kanya? Ang salita ng batang lalaki ay dumaloy tungkol sa kung talagang malaman ng mga tao tungkol sa kanya ay susubukan nilang nakawin siya, mag-experiment sa kanya o patayin na lang siya. Si Kai din inakinig ng tahimik sa batang lalaki. Siya na may luha sa mga mata ay nagsalita tungkol sa kung paano may iba pa hindi lamang si Kaiden, kundi mga tao na may special na kakayahan na nagpapaiyak sa kanya dahil ngayon alam niya na hindi siya sakit. Siya lamang ay may awakened ability. Kaiden ay tumalikod sa kanya at sinabi na mas mabuti rin siyang nakakaramdam sa ilang bahagi. Isang awkward na katahimikan ang naghari sa relo. Jiwoo ay nagtanong kay Orange Cat na sabihin ng kaunti tungkol sa awakened. Nagsimula siya sa kanyang kwento sa pagsasabi na ang mga tao na may special na kakayahan ay tinatawag na mga pinagkalooban ng awakened abilities o awakened for short. Hindi pa rin nila alam kung kailan nagsimulang lumabas ang mga kakayahang ito at kung paano sila lumalabas sa mga tao. Ngunit ang mga kakayahang ito ay maaaring maugnay sa kanilang pisikal at mental na kakayahan. Bukod dito may mga awakened na may kakayahang sabihing kinesis, ibang mga awakened ay may destructive power, at ibang mga awakened ay may kakayahang mag-concentrate ng power na sumasabog. Jiwoo ay nagsabi ng may tuwa na ang mga awakened ay katulad lamang ng mga superhero mula sa comics or movies kung saan sumagot si Kaiden na posibleng katulad-katulad. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento na depende sa kanyang kakayahan ay maaari rin siyang gumawa ng iba't ibang bagay. Ang Orange Cat ay sinabi na ang kanyang pangunahing kakayahan ay gumalaw sa mataas na bilis, ngunit maaari niyang gawin ng iba pang bagay na nauugnay dito. Kaiden ay nagmungkahi na pagkatapos ng ilang taon ay naging mas malakas ang kanyang kakayahan, kung saan sumagot si Jiwoo na sa unahan ay maaari niyang itong gamitin minsan isang araw at para lamang sa isang segundo. Ngulit ngayon ay maaari niyang itong gamitin ng 3 hanggang 5 segundo sa isang araw, kung saan nagtanong ang pusa kung iyon lamang ba. Kaiden ay nagpalagay na sa buong panahon ay natatakot ang batang lalaki na gamitin ang kakayahan. Ngunit pagkatapos ng kanyang kwento ay naging malinaw na hindi niya inilagay ang anumang sikap sa training at naiintindihan niya kung gaano kadesperado sa pagtatago ng kakayahan. Jiwoo ay nagtanong ng may interes kung ilan ba ang lahat ng awakened na nagte-training ng kanilang kakayahan. Kung saan nagtanong si Kaiden, karamihan sa mga tao ay hindi gustong maging mas malakas ng ganitong kakayahan dahil maaali nilang gawin ang anumang gusto nila. Pagtatago nito, ang Orange Cat ay sinabi na ang batang lalaki ay mukhang isang espesyal na kaso. Nang kumulog ang tiyan ng batang lalaki, siya ay awkward na humingi ng paumanhin dahil hindi siya nagkaroon ng oras na kumain ng anumang bagay mula sa hapunan, kung saan sinabi ng may iritasyon ang Orange Cat na nag-uusap sila ng seryosong bagay dito. Si Jiwoo ay tumayo at sinabing mabilis niyang dadalhin ang anumang makakain. Ang batang lalaki ay nagdala ng tinapay. Siya ay nagsimulang ngumuya ng tinapay nang kumulog din ang tiyan ng pusa. Ang batang lalaki ay tumingin kay Kaiden ng may pagkagulat na siyang nahihiyang tumalikod. Si Jiwoo ay ibinuhos ang pagkain sa mangkok. Siya ay umupo sa tabi ng Ginger Cat at hiniling sa kanya na kumain dahil hindi rin siya kumain ng anumang bagay mula sa hapunan. Si Kaiden ay tumingin sa mangkok ng malungkot at naisip kung paano siya muling binibigyan ng cat food, kung saan hiniling niya sa kanya na magmadali at tiisin ang cat food. Ang Ginger Cat ay tumingin sa pagkain ng tahimik. Siya ay bumuntong hininga ng malalim. Siya ay nagsimulang kumain ng may gana na iniisip kung paano hindi niya mapigilan ang pagkain ng cat food dahil siya ay gutom. Silang dalawa ay nag-crunch ng pagkain sa silid. Sa oras na ito, ang Scarlet Aura ay umabot sa kanilang bahay. Ito ay nagsimulang tumagos sa mga bintana ng may sibol. Kaiden ay biglang lumingon sa mga bintana na nararamdaman ng aura. Siya ay nagsimulang magkunot noon na iniisip kung anong uri ng enerhiya ito na halos hindi niya napansin dahil siya ay masyadong mahina. Siya ay nanood ng may tensyon habang ang enerhiya ay pumapalibot sa bahay at naisip na hindi ito normal. Bigla, ang dating Monster Cat ay nagbukas ng kanyang mga mata na tumutugon sa enerhiya. Siya ay tumalon mula sa couch. Ang puting pusa ay nagsimulang magmadali sa paligid ng silid na naghahanap ng paraan palabas. Sa wakas ay nakita niya ang bukas na bintana.
Ang pusa ay tumalon palabas sa bukas na bintana. Si Kaiden at si Jiwoo ay tumingin sa kanya ng may pagkagulat. Ang lalaki ay sumigaw ng may pagkagulat na ang pusang ito ay tumakbo lamang palayo, kung saan sumagot ang batang lalaki na imposible na na-miss niya ang sandali ng maging baliw ito. Siya ay tumingin ng galit sa bintana at sinabi na hindi siya makapaniwala na iniwan niya sila ng ganito kabilis. O lahat ba ito ay dahil sa kakaibang enerhiya na yon? Bigla, si Jiwoo ay nakakuha ng kanyang atensyon. Ang lalaki ay naghahanda nang ang orange cat ay nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya. Si Jiwoo ay hinila ang kanyang cap sa kanyang ulo at determinadong sinabi na kailangan niyang hanapin itong pusa dahil masama kung sasalakay ito sa isang tao. Si Kaiden ay hinadlangan ng kanyang daan na sinasabi na hindi niya ito natulungan sa unang beses, kaya hindi niya dapat isingit ang kanyang ilong sa panahong ito rin, at na ang pusa ay wala ng lakas upang maging monster muli na tulad noong oras na yon, kung saan sumagot ang batang lalaki na ibig sabihin nito ay mas madali itong ibalik. Ang batang lalaki ay hinawakan ng gilid ng kanyang cap at sinabi na ibig niyang sabihin ay nag-aalala siya sa ibang tao, ngunit siya rin ay nag-aalala sa pusa, kaya hindi niya ito papabaya ang masaktan. Si Kaiden ay tumingin sa batang lalaki ng tahimik. Siya ay huminga ng malalim na sinasabing sasama siya sa kanya. Si Jiwoo ay nagulat dito at sinabi ni Kaiden na interesado siya kung bakit naging ganito ang pusa at na ang ominous energy sa labas ay nakakabagabag sa kanya. Siya ay lumingon sa batang lalaki at hinilin sa kanya na huwag magkamali dahil sasama siya dahil nag-aalala siya sa kanya. Jiwoo ay nagpasalamat pa rin sa kanya at sinabi na nararamdaman niya na mas may kumpiyansa siya ngayon na sasama si Kaiden sa kanya, kung saan hiniling ng batang lalaki sa kanya na tigilan ng pagsasalita at sundan siya. Inulit niya ito muli upang hindi siya magkamali sa kanya. Thank you for watching, mga ka-enemies!